Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron dinala dito sa atin mga ka-DIY, isang LED TV na Hisense. Bali, smart na pala ito mga ka-DIY. Smart TV na Hisense yung brand ito. Ang problema kasi nito mga ka-DIY, sabi ng ating may-ari is biglang nag-dilim yung screen. Pero nag-on naman siya mga ka-DIY at walang problema sa on. So ang problema nito is walang display dito. Saksak muna natin para malaman natin dito. Yan. Tapos indicator, then power on na lang dito sa pinaka main button natin, sa power button. On natin. Nag-on naman siya mga ka-DIY, then ito naman parang nagpa-flashing. Ibig sabihin parang nag-on na siya. Nag-on na siya. So ito. Bali, wala siyang display, pero nag-on na yan. Ayun, nag-on na siya. Pero wala siyang display, parang nag-dim lang yung kanyang ano. Meron siyang ilaw pero nagdi-dim. Yan o, parang nagkakulay blue. Hindi lang ganong halata sa camera. Ibig sabihin yan mga ka-DIY, pwedeng may problema tayo sa T-Con, kung may T-Con siya, or DC-DC natin, or DC-DC natin sa ating board ng LCD. Pwedeng may problema ito mga ka-DIY sa ating mga signal. Malamang nagkaroon ng problema yung ating signal, kaya ang nangyayari is nagkakaroon ng black dito sa gilid. O nag-blackout siya, pero meron siyang backlight. Yan, balik katatapos natin yung isa ito, tinetesting natin. So gawin natin is bunutin ko lang mga ka-DIY para makita nyo kung umiilaw siya o hindi. Kung may ilaw, yan o. Hindi kasi makita sa ating camera, bunutin ko muna. Yun, biglang nag-blackout yung screen. Ibig sabihin, buhay ang backlight or buhay yung kanyang pinaka-LED sa loob. O pinaka-backlight niya, ilaw. Okay, so baliktarin muna natin mga ka-DIY dito. So, baliktarin ko lang muna. Okay, bali na baliktad ko na mga ka-DIY. Ito yung kanyang brand, Hisense. Tayo yung unang bubukas kasi hindi pa na buksan ng iba. First time niya nitong mabuksan. Tapos ito yung kanyang brand, Hisense, at yung model number niya is 32 E5600. Yan, bali 32 inches. Para doon sa nag-comment sa atin, bali yung model kasi ng TV na ganito, bali binabanggit kasi yung mga model number kapag gusto natin kunin yung specs ng LCD niya o LCD panel. Ito yung kanyang pinaka-screen kanina. Pag gusto nyo bumili ng brand yung screen, ang titingnan nyo sa likod ng TV is ito yung para sa nagtanong sa atin. Model number yan, 32. Yung unang digit na mababanggit, yan ang size ng screen. Or minsan, nasa pang-apat sila. Pang-apat yung number. Doon kayo mag-base ng, pag magpalit kayo ng LCD panel, ito yung kabuoang inches ng inyong TV. 32 inches. Yan. 32 inch. So, tara, buksan muna natin. Hindi pa nabubuksan ng iba. First time siya mabuksan natin. Tara. Unahin na kagad natin itong covered ng warranty. Yan. Sa akin na kagad natin yan. Yan. Tapos, tanggal tayo ng mga screw. Okay. Kapag ganito mga ka-DIY is may problema to sa LCD natin. Malamang doon sa mga clock signal natin. Minsan kasi nagkakaroon ng short. Kaya ang tendency, yung ating LCD ay nagkakaroon ng dim. Kapag mag-short yung ating mga signal, so ang tendency, mag-black screen yung ating TV. So yun. Sa loob mga ka-DIY, parang built-in yung kanyang DC to DC natin. Ito. Parang ito yung kanyang DC to DC natin. Parang built-in siya. Yan. Ito. Okay, so ito naman yung kanyang power supply section natin. Power supply natin ito. Then, pagtawid ng chopper. Then, secondary na. Secondary. Then, backlight section. Ito yung backlight section natin. Ito yung secondary section natin. Ito yung magdi-deliver lahat ng kakailanganing voltahe ay manggagaling pag out ng ating chopper transformer. Okay, so ito backlight section natin. Then ito naman ang section nating DC to DC, bali built-in. Hindi siya nilagay dito sa ating top board. Walang nilagay dito. Ang nilagay lang dito is mga signal yan, oh. Ayan. Parang ito yung kanyang signal. O nandito sa kabila. Ito. Hindi ito. Ito pala mga ka-DIY ito.
Ito yung ating mga signal bandang dulo. Yan, magkakaroon tayo ng cutting method dito. O magkakatayo kasi hindi pwede ito sa tape method. Sa cutting pwede. Ito sa bandang dulo. Yan yung mga signal na dapat i-cut natin mamaya. Try lang muna natin. Tapos dito naman sa kabila. Yan, tanggalin muna natin. Ito naman, bandang dulo din yan. Lahat ng mga design is bandang dulo yan palagi. Kasi nga paglabas dito yan, oh, yung bandang gitna kasi papasok ng IC. So hindi pwedeng i-cutting yan. Yung lumabas lang sa IC, yun ang pwedeng i-cutting kagaya nito. Ayan. Yan yung i-cut natin mamaya. Tatry lang muna natin. Yan. So ito yung portion ng ating DC to DC. Ito yung supply ng ating ito yung supply ng ating ano. Ito yung pinaka-supply ng ating LCD panel dito. Ang power ay manggagaling dito sa circuit na ito. Ayan. Bali ito naman yung ating audio IC para sa audio natin or sa speaker. Itong portion na to. Okay, ito naman yung para sa ating smart section. Smart TV yung magde-deliver sa kanya ng smart sa wifi natin. Wifi. Okay, so dito tayo mag-focus ngayon sa mga signal na. Diretso na tayo kasi kapag ganito, wala mang may kinalaman si signal. Okay, tara. Okay, bali magsusukat tayo ng voltahe sa kanyang DC to DC circuit na ito. Titingnan natin kung meron siyang DC to DC or buhay pa ba yung kanyang DC to DC. Pwedeng mangyari kasi nasira yung ating DC to DC mga ka-DIY kapag walang nilalabas na supply ito. So, magsukat muna tayo ng voltahe. So, mag-DC lang muna tayo. Naka-DC tayo mga ka-DIY, tapos saksak muna natin yung unit. Then, i-power on na natin. Okay, so bago natin power on, dikit na lang natin dito. Titingnan natin. Yung VGH nito is nandito sa kanyang kapasitor ito. Yan. Handa na kagad natin yung test prod dyan. Tapos, power on ko lang. Tapos, tingnan nyo lang yung ating ito. Titingnan nyo yung ating tester. I-power on ko lang. Yan. Power on na. Yun. Bali, meron siyang nilabas na voltahe. Then, bigla nag-shutdown. Possible na buhay yung ating DC to DC circuit. Pagka hinanda na natin yung test probe dito. Tapos, pinower on natin. At biglang lumabas yung kanyang VGH. Then, biglang nag-drop. Ibig sabihin, buhay or nagpa-function yung kanyang DC to DC. Titingnan natin dito, wala siyang BGH. So hindi talaga magdi-display yung ating TV kapag walang BGH na supply na positive 27 volts or nasa 27 to 30. Then dito naman sa kanyang BGL, ito yung function ng ating BGL. Ito pala yung test point nating BGL or yung ating nag-iisang negative supply. Ayan, BGL, nag-iisang negative supply ay naka-drop din or wala ding display. Ayan o. Wala din tayong voltahe dyan. Yan. Tapos dito sa ating ABDD, sa ating 16 volts or 17 volts or 15 volts, yan. So wala din tayong supply dyan sa ano natin, BDD. Yan, sa ano natin. Pero meron siyang 3.3. Ang gagawin natin is, kung napapansin nyo yan, oh, meron tayong backlight or buhay yung ating backlight, pero wala din naman tayong picture. Ito, titingnan nyo sa ilalim ay 0 talaga. Blackout or blue screen lang siya, yan, blue screen. Wala siyang display. Okay? So baba natin. Ang gagawin natin is same procedure pa lang mga ka-DIY. Ang gagawin natin, ano muna natin to, ihang muna natin. Bunutin muna natin yung ating AC, then tatanggalin natin yung flex. Pagka buhay yung ating DC to DC, ibig sabihin nagpro-protect siya sa pamamagitan ng ating short. Nagkakaroon ng short kaya nawawala itong ating DC to DC kapag nandyan yung ating DC to DC natin. Okay, so plug na natin, then power on. Power on natin. Ito nakahang na, hindi na siya na connected. So dapat ito ay magkaroon na siya ng voltahe. So tingnan natin yung BGS natin ito. Yan, so hindi ko lang nakalagay yung ating grounding. Yan, meron tayong voltahe dyan na 32 volts. Ibig sabihin, nagpa-function yung ating DC to DC circuit. Yan. Nagpa-function siya. Yan. So, meron tayong BGS na nakuhang 32 volts. So, maganda yung voltahe ng BGS natin. Sa BGL naman, or sa BOP, BGL or BOP is parehas lang.
Ayan. Meron tayo nakuha dito na negative 7 volts. O yung ating nag-iisang negative 7. Yan, negative. Negative 7 volts. Yan. At dito naman sa ABDD, sa ating 15 volts, or 16, or 17. So, nagpa-function na siya. Yan o, meron tayong voltahe nakikita. 16 volts. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, nagkakaroon tayo ng short sa ating mga signal or mga clock signal natin. So, bakit nang ganon mga ka-DIY ito? Yung pinakita natin dito sa gilid kanina, yan ang nagkakaroon ng problema. Kaya, nagkakaroon ay sinashort niya yung LCD. Kaya ang nangyayari, nadidetect ng ating DC to DC na to. Nadidetect niya na mayroong short circuit sa LCD. Kaya ang ginagawa niya, pinapower off niya yung mga supply lahat. Lahat ng BGH, BGL, ABDD, kinakat niya yon para hindi masira itong ating DC to DC. Baling nangyayari, kinakat niya yung supply para maingatan itong circuit na to na hindi masira. Kaya ang tendency, kapag may short yung ating LCD, namamatay yung mga supply dito. Yan, namamatay yung mga supply dahil sa mga short circuit na nangyayari sa loob ng LCD natin or mismong pinaka LCD na ng TV natin. Doon nagkakaroon ng short. Kaya ang ginagawa natin is pinapatay natin yung mga short or hinahang natin. Or kinakat natin. Okay mga ka-DIY, so kiskisin ko lang muna ito. Ito kiskisin ko lang muna para ma-check natin kung saan dito yung ano. At magamit tayo mamaya ng resistance para malaman natin. Okay, so bunutin ko lang muna at kiskisin lang na muna natin ng blade dyan para makat natin. Tara. Ayan. So kiskisin ko lang muna, balik tayo mamaya. Okay, so tapos ko na itong kiskisan yung isa. Ayan. Ito naman isa, kiskisan natin dito. Yan. Ito bandang dulo lang naman yan. Yan. So ganyan lang tayo magkiskis ng mga signal. Kung bakit nandito yan sa dulo yung mga signal natin ay yan pa ay papasok sa ating LCD panel do sa sa gilid yan. Papasok din siya sa side COF natin o side cock pagka ganito. Yan. Pero yung iba kasi ganito is built-in ang mga side COF nila. Or sa glass na mismo nakapasok. Ayan. Ganun lang. Okay, so select muna tayo dito sa sa ohms natin. Yan, bali gagamitin natin is mega ohms lang muna. Sa naka-auto tayo. Para makita natin yung resistance na nanggagaling dito sa ating mga short. Ito mga ka-DIY, tutukan natin. Bali itong portion na to is bandang kaliwa. Ito. Bandang kaliwa, pero sa bandang kanan dito na portion is wala siyang short dito. Wala tayong na-detect dito na short. Dito lang meron. Papakita ko sa inyo kung saan banda. Bali, tinutukan na siya ng microscope natin yan. Microscope camera natin. Ito yung mga portion na kiniskis natin kanina. Yan. Pag mag-kiskis kayo, dapat is walang supply yung ating board or naka-power off yung inyong unit bago nyo kiskisin ng ganito or bago kayo mag-cutting or magsukat ng tester. Ang gagawin natin is susukat tayo dito ng dalawang test point. Ito, dalawa lang muna. Yan bandang dulo na yan kahit hindi na. Dito na lang. Ito magkakasamang to. Dito sa una mga ka-DIY is magsukat tayo dito. Naka M or mega ohms. Ibig sabihin is wala tayong short dyan. Next na tagdadalawa ito. Yung dalawang to, yan. Ayan, bali. Wait lang. So, wala. Wala tayo masukat na mega ohms dito. Sa dalawa. Ayan. Kung napapansin nyo, ito siya. Ayan. 231 ohms. Ito yung dalawang piraso na nag-short. Ayan, para malaman nyo pa kung saan pa yung portion na nag-short, iiwan nyo isang test prod dyan, tapos ipaikot yung isa. Ito maiiwan itong sa itaas at yung sa ibabandang ibaba naman yung gagalawin ko. Ibabalik ko dito sa gilid niya kasi, yan, sa gilid niya binalik ko, mayroon siyang short pa. Ibig sabihin, tatlong paa ang nagkaroon ng short. Yan, meron siyang 61 ohms. At kapag nilipat natin dito sa kabila, dito, nagkakaroon naman siya ng 231 ohms. Ibig sabihin, tatlo sila ay nagkaroon ng problema. Tatlong paa. Ayan. Pero kapag nilipat natin dito sa kabila, ay mega ohms na siya. Ayan.
Bale, ang nagkaroon ng shorted is itong tatlong piraso nito. Isa, dalawa, tatlo. Kaya ikakat natin dito. Ayan, bale, tuloy-tuloy na lang yung video natin, no, para hindi na tayo mag-cut ng video. Ang gagawin ko lang is, ikakating ko na lang yan. Kakat na lang natin yan. Titingnan nyo lang doon sa ating screen. Ito. Ayan. Bale, kiskisin na natin ng mabuti. Bale, itong tatlo lang. Okay, cut natin dito. Ito. Okay, sure nyo lang na nakat na. Yan. Pag-cut na to is pwede natin isaksak. Titingnan natin kung nagkakaroon na siya ng display. Tabi lang muna natin yung ating cam. Ayan. So, saksak natin dito. Titingnan natin baka mag-display na siya. Kasi nakat na natin yung shortage sa ating LCD. Yung ganito kasi is hindi naman ito perfect talaga o remedy lang talaga yung mga ganito. So power on natin, then tingnan natin yung display, tingnan natin kung nagkaroon na. So bali nandiyan pa rin or hindi pa rin natanggal. So proceed tayo mga ka-DIY, meron pa itong kasamang short kaya hindi nag-display. Okay, so cutting ulit tayo. Okay mga ka-DIY, bale hindi pa tayo nag-cut. Nakalimutan kong ikabit yung ating flex. Ito. Kaya pala walang resulta sa ginawa natin kanina. Okay, bale saksak muna natin dito. Ilagay muna natin yung pinaka-flex. Kaya wala siyang resulta dahil hindi nakakabit yung ating flex. Nakalimutan natin. Okay, so balik na natin to, then i-power on natin. Saksak natin dito. Yan, try lang muna natin, baka nag-normal siya. Okay, power on. Silip tayo sa ilalim. Ayun, lumabas na siya mga ka-DIY, oh. Loko-loko talaga kapag ganito. Ayan, bali lumabas na yung kanyang pagka-smart. Yan. Bali yung kinating natin dito is, wait lang. Tingnan natin kung maganda yung kanyang picture o hindi. Kasi magka-cut pa tayo dyan. So, okay naman siya mga ka-DIY. Bali yung kinating na natin kanina is yung portion lang talaga nun. Kanina, ito. Tutukan natin ng microscope. Ito, tutukan ko lang siya ng microscope. Yan. Ang galaw yung ating microscope. Yan. Adjust na natin para makita natin yan. Bali yung kinat na talaga natin dyan is tatlo. Ito lang talaga yung sa itaas yan. Yung tatlong yan lang yung kinat natin ito. Yan, linisan muna natin. Yan, bali tatlong portion lang yung nakat natin dyan. Ayan. Tapos nag-normal na yung ating screen. Pero parang napansin ko is hindi naman siya gaanong pino. Tingnan natin kung anong resulta. Ayan. So may okay naman pala. Pino naman pala mga ka-DIY. Akala ko hindi pino. Ayan. Meron na siyang display. Ayan. Wala kasi siyang remote. Ayan. HDMI. Wala tayong remote. Okay, so pairing na natin sa remote para makita natin kung anong display niya. So, ayan mga ka-DIY, bali malinaw na siya, oh. Wala siyang hindi magaspang yung kanyang screen, maganda yung kanyang resolution ng screen. Parang walang nangyari lang mga ka-DIY, napakaganda. Try natin dito kasi minsan kapag mag-vlog ako, ang remote is sinihigop ng ating camera, ayaw gumana. Source, ito. Source natin. Source, yan. Tapos dito. Yan, medyo naglalag yung ating remote kasi hinihigop nitong ating camera. At least mga ka-DIY, kung napapansin nyo is okay na siya. Ayan, nakalagay naman kasi doon kanina sa sabi ni sir is wag daw baguhin yung mga setting nito. Lapag lang muna natin dito. So okay na siya mga ka-DIY, meron tayong display at malinaw naman. Yun lang yung kinat natin. Pwede pa itong gawin mga ka-DIY kasi pwede pa itong gawing i-short killer yung nauna, i-short killer yon, pwede tapos ibalik siya uli. Pwede yan. Balik sa normal yan kapag nagkaroon ng problema uli. Wala dito. So nakalagay kanina doon sa sa papel na bawal siyang galawin yung mga settings daw. Doon sa papel kanina hindi ko na nakita kung saan nalagay.
Okay mga ka-DIY, so okay na siya. Normal na yung ating screen. Ayan. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat ulit sa ating mga subscribers sa inyong panonood. So hanggang dito lang ating video at okay na ito mga ka-DIY. Yung mga ganito kasi is remedy lang talaga ito, pero magagawa pa ako ng panibagong short killer para panglaban natin sa mga short. So tuturo ko rin sa inyo mga ka-DIY kung paano yung diagram ng ating short killer. So hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.